Magandang hapon, ako po si Benison Estareha. Nakalabas na po ng Philippine Area of Responsibility yung ating minomonitor na sa Severe Tropical Storm Hana na ngayon may international name po na Haikui at huling namataan 365 kilometers hilagang kanluran ng Itbayat, Batanes. At base po sa ating analysis, patuloy ang paghina nito matapos tumawid po dito sa may central and southern portions of Taiwan at inaasahang kikilos pa po westward patungo po sa may southern portion of China. Samantala, isang low pressure area po ang ating minomonitor sa loob ng Philippine Area of Responsibilities. Ito po yung cloud clusters na ating minomonitor nitong mga nagdaang araw. Itong low pressure area po na huling namataan 870 kilometers silangan ng extreme northern Luzon kanina pong alas 3 ng hapon. Base po sa ating analysis, posible itong maging isang tropical depression or mahinang bagyo sa susunod po na 24 oras. Kung sakasakaling maging bagyo ay papangalanan po natin ito na Ineng o yung pangsyam na bagyo for 2023 at magiging unang bagyo pa lamang for the month of September. Itong low pressure area plus si severe tropical storm Haikui ay siyang nag-enhance pa rin po ng habagat or southwest monsoon dito pa rin po sa malaking bahagi ng Luzon and Visayas. Base po sa Tropical Cyclone Threat Potential Forecast ng PAGASA, inaasahan po natin na itong tropical cyclone-like vortex o yung low pressure area ay posibleng manatili sa loob ng 2 araw at inaasahan po natin nga mataas yung chance na ito ay maging isang tropical depression habang kumikilos po pahilagang silangan. So ibig sabihin, mababa ang chance kung pagbabasihan natin itong ating forecast ay mababa yung chance na tumama ito sa ating kalupaan at lumayo patungo po dito sa may bansang Japan. Subalit base sa ating analysis ay mag-e-enhance pa rin po ito ng habagat for the next 2 days sa malaking bahagi pa rin ng Luzon and Visayas. Ngayong gabi naman po inaasahan pa rin natin ang maulang panahon sa maraming lugar dito po sa Luzon. Itong matitingkad na puti, equivalent po ito sa makakapal at matataas na ulap na may dalang malalakas na mga pag-ulan. Pinaka-apektado ng mga thunderstorms plus monsoon rains. Ito pong Zambales, Bataan, Pangasinan, and Occidental Mindoro. So mag-ingat pa rin po sa mga banta ng baha at pagguho ng lupa. Ilang areas din po na magkakaroon ng paminsan-minsang malakas na ulan na hindi naman po tuloy-tuloy overnight ay ang the rest of Ilocos region, malaking bahagi ng Cordillera, lalo na po ang Abra and Benguet. Dito rin po sa malaking bahagi ng Central Luzon pa, Tarlac, Pampanga and Bulacan, Cavite, Batangas, Rizal at maging dito rin po sa Metro Manila overnight, asahan pa rin po yung paminsan-minsang malalakas na mga pag-ulan. Other areas of Luzon, particularly itong Batanes, affected pa rin po ng buntot nitong si Bagyong Hana, habang itong Cagayan, Isabela, asahan po yung buntot o yung trough naman ng LPA ay siyang uulanin pa rin yung ating mga kababayan doon pagsapit ng hating gabi. Yung mga hindi natin nabanggit na lugar dito sa Luzon, maulap din po ang kalangitan at merong kalat-kalat na ulan and thunderstorms epekto ng habagat. Habang dito sa Visayas and Mindanao sa mga susunod na oras, asahan na yung mga localized thunderstorms o yung mga pulupulong ulan na walang kinalaman sa bagyo over Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, southern portion of Davao Region at malaking bahagi po ng Panay Island, lalo na dito sa may Aklan kung saan matatagpuan ang Boracay. Other areas, maaliwalas ang gabi at bahagyang maulap kung minsan. By tomorrow, sa mga nagtatanong po, maulan pa rin in many areas of Western Luzon at pinaka-apektado pa rin po ang kanlurang bahagi, kabilang na dyan ang Zambales, Bataan, Occidental Mindoro, and Pangasinan at ilang bahagi pa po ng Ilocos Region, Cordillera Region na magkakaroon ng mga occasional rains or paminsan-minsang ulan. Metro Manila, by tomorrow, halos katulad na weather conditions as today, pero asahan po yung bahagyang paghina ng mga pag-ulan at pagdalang ng mga pag-ulan. Other areas pa rin po na makakaranas din ng mga gradually decreasing na ulan ay itong Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, and Rizal. Ilang bahagi pa po ng Luzon, asahan pa rin ang gloomy weather or makulimlim na panahon, but then inuulit natin dahil nga lumalayo na itong si Bagyong Hana, ay inaasahan natin na bahagyang hihina rin po yung mga pag-ulan, lalo na dito sa may rest of Central and Southern Luzon. Dito sa may Bicol Region, asahan naman ng fair weather conditions for pagbuti ng panahon apart from some localized thunderstorms at mananatili ang mga pag-ulan dito sa may extreme northern Luzon, sa may Cagayan Valley, epekto ng buntot ng low pressure area na posibleng maging bagyo. By tomorrow, asahan pa rin ang generally mainit at malinsangang panahon sa malaking bahagi po ng Visayas at please take note po, nasa 26 to 27 degrees Celsius lamang yung pinakamalalamig na temperatura sa madaling araw.
Aabot yan ng higit sa 33 degrees Celsius pagsapit po ng tanghali, so kung lalabas po ng bahay, magdala rin ng pananggalang sa init. Panghuli sa ating mga kababayan sa Mindanao, halos similar conditions po as today ang magaganap by tomorrow. So asahan naman yung minsan maaraw na kalangitan, pagsapit ng tanghali mainit at maalinsangan, lalo na sa mga areas ng Zamboanga, sa may Davao City, Cagayan de Oro, Cotabato, and General Santos. Then pagsapit pa rin po ng hapon hanggang sa gabi is bahagyang maulap na kalangitan ng iiral, nasasamahan ng mga pulupulong ulan, localized thunderstorms pa rin po ito, lalo pa rin dito sa may Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Agusan del Sur, and Surigao del Sur. Meron pa rin tayong gale warning po, epekto pa rin ng habagat na siyang pinalalakas ng ating mga weather disturbances na minomonitor hanggang 4.5 meters or nasa 1.5 palapag ng gusaling taas ng pag-alon overnight. Dito pa rin sa Batanes, malaking baybayin po ng Cagayan and Isabela. At sa kabilang banda po, mas maraming lugar sa buong Ilocos region, meron tayong gale warning, Zambales, Bataan, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Northern Palawan at naging dito rin po sa may Aklan and Antique, possible yung matataas na mga pag-alon. But ang good news po, unti-unting mababawasan yung ating gale warning or hihina yung ating mga pag-alon sa mga susunod na araw. Possible na mawala itong gale warning or sea travel suspensions natin by tomorrow dito sa may Southern Luzon at maring sa Central Luzon, mas babawasan din po yung mga pag-alon pagsapit po ng Miyerkules. Si Haring Araw ay lulubog 6:06 ng gabi at sisikat bukas 5:44 ng umaga. Yan muna ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Ako po si Benison Estareja. Mag-ingat po tayo.